Kamusta kayong lahat? Welcome sa isang edisyon ng Sir Lupet TV kung saan ang mga mahirap inumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupet at sa video na to, pag-uusapan natin kung kamusta na ba si Sir Lupet. Alam ko. Especially kayong mga nanonood dito sa YouTube, kayong mga naka-subscribe sa akin since day 1, since 2020 kung kailan ginawa ko tong YouTube channel, sigurado yung iba sa inyo nag-iisip, bakit? Ano nangyari, sir? Bakit hindi ka nagaanong nag-upload? Okay. So, para sagutin yan, marami kasing mga nangyari sa akin nitong nagdaang 5 taon or siguro 3 taon. And nawala man ako sa YouTube or hindi man ako ganun kadalas na nag-upload sa YouTube, meron akong Facebook page na ginawa, which is Sir Lupet TV din yung pangalan, at meron din tayong TikTok account, which is IJ Caro. So, pwede nyo ring i-check iyon para makita nyo kung ano yung mga saloobin ko sa panahon na to. Kasi, mula sa isang Sir Lupet na jolly, lively, masiyahin, all of a sudden, naging parang napakaseryoso ko na sa buhay ngayon. And kapansin-pansin yon sa mga taong kaibigan ko, sa mga dati kong naging estudyante, sa mga kapatid ko, or sa mga classmate ko nung elementary or high school. Sa madaling sabi, si Sir Lupet ninyo ay pamilyado na. Si Sir Lupet nyo ay tatay na. Si Sir Lupet ninyo ay mister na. So, ibig sabihin, si Sir Lupet nyo ay married na. And bago ako mapunta doon sa ganung punto ng buhay ko, masasabi kong ang dami kong realization na naglabasan ngayong nandito na ako sa sitwasyon. Pero noong single pa lang ako, halos hindi ko siya nakikita at hindi ko napapansin. Simulan natin sa lately ko na-realize. Lalo na dumating sa point na gusto kong i-improve yung sarili ko. At sa kasabay ng pag-i-improve ko ng sarili ko, na-realize ko na ako pala ay sobrang supot. Okay? So, yung term na supot is ginagamit yon para sa mga kalalakihan na kung saan sa buhay ng isang lalaki, makikita mo, may mga times na kapag hindi ka skilled, hindi ka competent, at marami kang mga bagay na hindi alam sa buhay na to, talagang mapag-iiwanan ka at parang ika-categorize ka ng lipunan as mahina. So, bilang lalaki, hindi ka pwedeng maging mahina. Isipin mo yon. And yung pagiging mahina ng isang lalaki is closely associated yon, lalo na kapag ang isang lalaki ay lumaki na walang father figure. Di ba? Kaya ngayong tatay na ako, ngayon ko nare-realize kung gaano kaseryoso, kung gaano katindi ang tungkulin ng isang tatay bilang head at leader ng family. Isipin mo, sa kiss ko, lumaki ako na hindi napapayuhan ng tatay ko tungkol sa mga bagay-bagay. Like for example, sa relationships, sa pagpapapera, sa pag-abot ng mga pangarap mo, sa pag-identify ng purpose mo sa buhay, masasabi kong hindi ako nagabayan ng tatay ko
sa ganung bagay. And karamihan sa mga naging mentor or sa naging mga gumagabay sa akin ay mga babae. Yung mama ko, yung lola ko. Kaya, sa madaling sabi, lumalaki ako ngayon na guided pa rin pero hindi ng mismo kong tatay. Kaya, dumating yung point kung saan naagawa ako ng mga unplanned decisions, mga desisyon na hindi halos pinag-isipan at bara-bara lang na in-execute. Kaya parang ganoon na rin yung parang ganoon na rin yung attitude ko na pag may mga activities, hindi ako nagpaplano, parang mas gusto ko yung biglaan. Although nagsasucceed din naman, pero hindi siya ganoon ka-effective palagi kasi napaka-underrated nung nagpaplano. Pinakamahalaga pa rin na tayo ay magplano. Kaya ngayon, eto na. So, all of a sudden, si Sir Lupet ay nag-asawa na. Hindi ko rin alam sa sarili ko kung bakit ko naisip. Pero isa kong kinonsider kasi is, yon yung edad ko. Siguro, ganun. Like, siguro, maranasan ko man lang kung anong pairamdam. And ngayon ko nakikita na yung pagiging tunay na lalaki mo ay masusubukan kapag may asawa ka na. At lalo na kapag may anak ka na. Ngayon ko na-realize kung bakit pag pumunta ka sa kalsada, lumabas ka, no? 'Di ba? Madalas mong makikita ang isang lalaki, for example, tricycle driver, nagpapadyak, security guard, yung mga kalalakihan sa ating lipunan na naghahanap buhay. Yun, ngumingiti sila kapag may kasama, pero kapag mag-isa na lang sila, sa hindi maipaliwanag na dahilan, talagang napakalayo ng tingin nila, napakalalim ng iniisip. Ngayon ko na-realize ngayon kasi kung ikaw, seryoso ka talagang humaharap sa mga hamon ng buhay, hindi mo ginagamit ang bisyo para makatakas o hindi mo ginagamit ang babae para makapag-seek ng comfort, sasabihin ko sa'yo, talagang mahirap at may mga time na hindi ka talaga maiintindihan at may mga time na hindi ma-appreciate yung efforts mo. Siguro, mas maganda na ang kausap ko ngayon ay mga kalalakihan. Mister ka na, may anak ka na, nagpaplano kayo na magpaasal nung girlfriend mo, or kahit single ka pa lang, mainig kang maigi sa mga susunod kong sasabihin. Bilang lalaki, hindi ka pwedeng magkamali. Hanggat maaari, sisikapin mo na huwag kang magkamali. Yung mga babae, pag nagkamali sila, di ba? Parang ang dali lang nilang patawarin, di ba? Like, magsosorry sila, ganito, ganyan. Parang dahil malambot sila, faint-hearted, or dahil natural or yun yung nature nila. So parang every time na magkakamali sila, ang dali lang nating patawarin. Pero kapag tayong mga lalaki ang naagawa ng bagay na hindi ka tanggap-tanggap, or let's say kahit nagkamali ka nga lang 'di ba? Kung papansinin mo, parang napakasama mo na halos lahat ng ginawa mong sakripisyo ng mga nagdaang araw, linggo, buwan at taon ay wala lang, 'di ba? Kasi ang thinking sa ating mga lalaki, yung mga ginagawa natin ay parang wala namang kakaiba doon. Parang normal lang 'yun. Parang obligasyon mo o responsibilidad mo lang na gawin 'yun.
Kaya, kung iisipin natin maigi, talagang bilang isang lalaki, talagang matutulala ka na lang, lalo kung gusto mo talagang itaguyod yung pamilya mo. May mga time na nag-iisip ka, paano kaya mapapataas yung sahod ko? Mag-abroad na lang kaya ako. Kaso pag nag-abroad naman ako, mapapalayo naman ako sa pamilya ko, lalo na yung anak ko, maliit pa. Gusto ko na habang lumalaki siya, nandun ako. So sa taot mo na malayo sa kanila, mag-i-stick ka or mag-i-stay ka sa Pilipinas. Kaso, yung sahod naman dito sa bansa natin ay hindi naman ganun kalaki. Kumbaga, kanya-kanya talaga ng kayod sa araw-araw. 'Di ba? Isipin mo kung gaano kahirap yung buhay nating mga lalaki. 'Di ba? Parang sa panahon natin bilang lalaki, masama o bawal ka na magkamali. And ini-expect ng mga tao na lahat ng bagay ay dapat alam mo. Kung lalaki ka, alam mo yung may kinalaman sa kuryente, alam mo yung may kinalaman sa paggawa ng bahay, alam mo yung magluto, alam mo gumawa ng gawaing bahay. 'Di ba? Na dapat marami kang skills. Kaya nga, isa sa pinopromote ko is self-improvement. Kung lalaki ka, i-improve mo palagi yung sarili mo. Huwag kang makokontento sa ano ka lang ngayon. Kasi you are destined for greatness. Isipin mo. Ngayon, hopefully makagawa ko ng second part nito para sa mga naghahanap sa akin kung nasaan na ako. Nalulungkot ako minsan kasi walang someone na nagsasabi sa akin na lakasan mo yung loob mo, sir. 'Di ba? Then na-realize ko, kung wala mang tao na makapagsabi sa akin nun, at least ako man lang masabi ko sa'yo. Kung naiisip mo na hiwalayan yung asawa mo, kung naiisip mo na iwan yung anak mo, kung iniisip mo na talikuran yung responsibilidad na hawak mo ngayon, hindi aksidente na napanood mo tong video na to. Ako na ang magsasabi sa'yo, huwag mong subukan. Kasi isipin mo, kung susuko ka ngayon, at pag dumating yung araw na mayroong panibagong opportunity, anong gagawin mo? Susuko ka lang ulit. Di ba? Napakahirap na bilang lalaki, nasanay ka dun sa comfort. Nasanay ka doon sa bagay na laging madali. Nasanay ka dun sa mga bagay na hindi nakakapagbigay ng stress sa'yo. Kung lalaki ka, may stress ka talaga. Ang kaibahan nga lang sa ating mga lalaki kapag nai-stress tayo, hanggat maaari, kinikimkim lang natin. Hanggat maaari, tinitiis natin. And ang masasabi ko sa iyo, tiisin mo pa. Alam ko minsan parang gusto mo nang bulyawan yung misis mo. Parang gusto mo na siyang sagot-sagutin. Gusto mo nang i-prove na ikaw yung tama. Minsan gusto mo nang saktan yung anak mo dahil sa napakakulit. Minsan gusto mo na ring magpaamatay. Hindi yun yung solusyon. Ang solusyon ay harapin mo kung ano man yung responsibilidad na meron ka ngayon. Kasi una sa lahat, hindi naman ako ang pumili niyan. Ikaw ang pumili niyan. Ginusto mo yan, di ba? Kaya panghawaan mo, tatagan mo, ilaban mo araw-araw. May time na pipiliin mong sumuko, nakakalungkot, nakakapagod, nakaka-stress, halos wala ka ng tulog, sa akaisip kung paano mo maitataguyod yung pamilya mo. Pero huwag mong panghihinayangan lahat ng mga pinapagod mo sa araw-araw. Magiging worth it din yan. Yan ang dahilan kung bakit si Sir Lupet ay medyo naging seryoso at medyo tahimik na rin mas madalas. Kasi humaharap ako sa mga realidad ng buhay ngayon.
At kung ikaw, wala ka pa doon, at least nabigyan na kita ng overview. Laban lang at patuloy mag-subscribe pa rin kayo sa YouTube channel natin na Sir Lupet TV. Follow nyo ako sa TikTok, IJ Caro ang pangalan ko doon. Sa Facebook, follow nyo rin ako. Sir Lupet TV din yung pangalan natin doon. And hopefully, makakabawi rin ako sa inyo. Ingat nasan ka man. God bless you and goodbye for now.